Araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Magkapidi TV. Rekta na po tayo. Nanginig po ang panga nito ni Manang Claire Castro doon sa post ni Attorney Trixie sa kanyang page, yung Luminous. So ano ba itong pinost ni Attorney Trixie na ikinaiyak nito ni Manang Claire Castro na sa tingin naman natin na wala naman dapat siyang ikatakot o ipangamba doon sa post niya. Ito ay isang idiomatic expression lamang. So ito, panoorin po natin kung ano yung iniyak-iyak ni Manang Claire Castro laban dito kay Attorney Trixie. So ito, panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Ipapa-blotter daw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang isang abogadong supporter ni VP Sara matapos siyang pagbantaan kasunod ng kanyang Chucky remark. Una kasi Sabi ko na sa inyo kapag Duterte talaga, nakalink sa mga Duterte, allergic tong si Manang Claire Castro at konting kanti lang, umiiyak agad. Una kasing inihambing ni Castro ang bise kay Chucky kapag daw nagagalit ang kilalang manika mula sa horror film na Child's Play. Sa kanyang YouTube vlog, sinabi ng opisyal na posibleng ma-disbar ang abogado matapos makisawsaw sa issue na hindi naman siya kasali. Ngayon pa lang, General Nartates, i-report ko to ha. Sabi niya, kapag ka daw nilaglag ako, siguro ng boss ko or what, appendix lang, mali pa yung spelling niya, coccyx, no? Ang nakalagay yung conyx, coccyx lang ang walang latay sa akin. Diba? So, ibig sabihin, most probably, pag wala na tayo, diba? Bilang Palace Press Briefer, gaganti sila. Buhay. So yun yung bilang abogado, yan ang kanyang pagkakaintindi doon sa remarks ni Attorney Trixie or nung Luminous man ko, nung page ba yun na appendix mo lang yung walang latay. So sa kanya, threat na yun. Pero kung sa sa usapang kalye, yun ay lamang yun, parang kwentuang tambay lang, parang idiomatic expression lang, di ba? Naririnig natin sa mga pelikula yan, di ba? Mata mo lang yung walang latay. So ibig sabihin medyo sarcastic lang, pero wala namang, kung literal na gagawin, wala namang paano mo lalatayin yung appendix, di ba? So pero dito kay Manang Claire Castro, sinasabi niya na may threat daw. Pero siya mismo, tinitreat niya yung page na isusumbong niya sa PNP dahil nga para sa kanya may threat sa buhay niya yung remarks na yon. Pero syempre, ano ba yung sinabi talaga na Attorney Trixie or nung page na yon tungkol doon sa iniiyak ni Manang Claire Castro? So ito, panoorin po natin. So ito nga, nagpa-blotter. Kasi daw, meron daw death threat na inirereklamo. So base dun sa panayam ni Yusek. Tingnan nyo death threat kaagad yung remarks na appendix mo lang yung walang latay. Sa kanila, death threat na kaagad yun. Yusek Claire Castro ng NBI, nandun yung ating reporter na si Dave Abuel. Ang inirereklamo daw ay yung post ng Luminous by Trixie Cruz Angeles. Diyan, Hello, Trixie. Pwede ka nung mag-guest dito. January Alam mo 2. Ayan. O, basahin nyo na lang. Oo nga eh. Asan na ba yan? Meron Diba? ba? Oo, pero asan na ba yung post? Oo, maganda sana kung mabasa natin. Ayan. Ito yung post. So, pakinggan nyo at kayo na humusga kung ito ba merong threat sa buhay ni Manang Claire Castro. Ayan. Oo, basahin natin mga bilisan. Nakakatuwa si Claire Castro sa Chucky series niya na para bang naniniwala siyang sineseryoso siya ng tao. Kala niya di naiintindihan ng tao ng tauhan lang siya at yang inaasa niya ay umayon lang sa taong nasa poder o di kaya asawa ng nasa poder. Doon na tayo sa
Sana rin sa bagong taong ito, maintindihan mo na oras na nilaglag ka ng humans mo. Ito yun eh. Appendix at coccyx mo lang ang walang latay. Resulta ng mga pinaggagawa mo. Nakakatakot naman talaga sasabihan ka ng ganyan. Parang wala nang matira sa katawan mo. For background, Ayan yung pagkakaintindi nila kapag sila may galit sa mga Duterte. Or kung ang nag-post niyan ay mga Duterte, mga nakalink, di ba? Yung mga knowingly talaga ng mga Duterte supporter. So sa kanila may threat na yung ibig sabihin doon sa post ni Manang Claire Castro. Unang-una, pagkakaalam natin, tungkol doon sa death threat na isinampa ni Franz Castro kay Pangulong Duterte, di ba? Grave threat din yun. Mas threat din ang pinag-uusapan doon eh. Sabi ng korte doon, walang tao ang magte-threat na ipapublic pa nila. I mean, kung merong gagawin ng isang tao hindi maganda, ipapublic pa nila yung kanilang gagawin doon sa taong tinutukoy nila. So dito, mababasura lang to if ever na itutuloy ni Manang Claire Castro yung kanyang demanda dito kay Luminous or dito kay dito kay Attorney Cruz Angeles. background, si Oo. Trixie Angeles po ay dati ring secretary ni President Bongbong Marcos. Siya ang unang-unang communication secretary ng Pangulo. Oo, si Attorney The Trixie. irony. Yeah. Tapos, kanina, yun nga, nag-file ng complaint itong si Yusek Castro. Pakinggan po natin yung kanyang sinabi. So I really have to report this matter because if something happens to me, at least may nakareport po yung mga taong nagpapalutang ng ganitong klase mga grave threats. A certain Ahmed, hindi ko siya kilala personally. Tataon lang, inaako naman yata nitong si Ahmed pag dinawan yung kanyang post, but it happens kasi na itong Facebook account ay sa kanila pareho nakapangalan. Tingnan nyo, sabi, nag-file daw ng kaso. Pero mismo sa bibig ni Manang Claire Castro, nag-report lang siya sa NBI regarding dito sa kino-complain niya. So wala pang talagang naka-file na kaso na any threat or death threat tungkol dito kay Attorney Trixie. Ito ini-report niya lang. So magdidepende pa yan. Sabi nga niya dito nakadepende pa yan kung itutuloy niya yung kaso na yan. Siguro pag-iisipan niya muna kasi baka sumablay siya. Kasi baka nga nadadala lang siya ng abogado siya. Tandaan niyo, abogado tong si Manang Claire Castro. So, kailangan niya munang i-review siguro yung kanyang notes kung papasok ba talaga sa death threat itong sinasabi niya. Kasi baka medyo lutang pa siya, hindi pa niya naiintindihan kung ano yung ibig sabihin ng death threat. So, baka masunog lang, mapahiya siya. So, magkaiba yung nag-file sa nag-report. Okay. Basta gusto niya lang ilagay on record. Oo. Ano sana, may sabihin sana ako, Yusek pero Claire. hayaan na natin na si Yusek Claire ang magbigay ng kanyang mensahe. Bukas naman may press con. Baka Para- ma-elaborate ni Ano, Ante Claire. para sumagot na ulit sila Trixie. So, ito yung sinabi po ni Secretary Yusek Claire. Dapat na ma-exercise ang ating freedom of expression. Hindi po nadadaan ang anumang diskurso sa pagbabanta sa buhay, yung pagiging bayolente. Huwag nilang gayahin ang mga idolo nila. Favorite line ni Yusek Claire yan recently. Yung wag gayahin ng idolo. Oo. Lagi Uy, niyang sinasabi dun sa mga critics na parang tulungan niyo muna ang inyong idol. Take note yun tulungan daw muna wag daw gayahin yung idolo, tulungan lang daw yung kanilang iniidolo. So yun daw yung famous line nito ni Manang Yusek Claire Castro. Kasi yan magagamit natin yung mamaya. Yung idolo. Huwag gayahin ang idolo nila. Yan. So, agad bang may sagot ang kampo ni former kalihim Trixie? Nasaan ang dulo ng script? Hindi ko mahanap. May bago? Ay, oo. Ano daw sabi? Eto. Ito yung statement naman ng Luminous by Attorney Trixie Cruz Angeles. So yung sinabi ni Manang Claire Castro, magagamit natin dito yung
Huwag gayahin yung idolo, tulungan natin yung iniidolo. So ito pakinggan natin yung naging sagot dito or yung statement ni Attorney Trixie or nung Luminous. Yan nga. Undersecretary Claire Castro, as a lawyer, understands or ought to, the crime of grave threats defined in the revised penal code is committed when a person threatens another with the infliction upon the person, honor, or property of the latter or of his family of any wrong amounting to a crime. She's also aware that there's no threat of any sort in the post. So let's call this report what it is, an attempt to suppress speech and expression that is critical of the Marcos administration. Ms. Castro has been called many things in other posts in other platforms, yet she never felt compelled to report any of them to the NBI. The writers on this page, however, have written many times about the failing of the current administration, with Attorney Trixie Cruz Angeles even speaking out in public fora. So, ibig sabihin, huwag mong gayahin din yung ginawa ng mga Marcos na sinusuppress yung freedom of expression. So, ibig sabihin, huwag mong gayahin yung martial law style na pinagkakaitan ang Pilipino na ipahayag yung kanilang saloobin, yung kanilang malayang pamamahayag. So, parang nangyayari dito, ginagaya rin o sinusundan ni Manang Claire Castro yung martial law ng tatay ni Bongbong Marcos na pinipigilan na magsalita ang mga Pilipino, kundi ipakukulong. So, gaya ng nangyayari rito ngayon, since kung ito magpapail ng kaso, parang sinusuppress na nga nito ni Manang Claire Castro yung freedom of speech and expression nito ni Attorney Trixie. So hanggang dito muna, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.